Samantala, sa nagdaang mga araw, ilan po sa ating mga kababayan ang nakaranas po ng matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Kaya isa rin po ito sa naging dahilan ng pag-apaw ng Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. At para bigyan po tayo ng update sa kalagayan ngayon ng mga residente ng Barangay San Rafael at kondisyon ng Wawa Dam, ating makakapanayam ngayong umaga si Kapitan Judith Cruz. Magandang umaga sa iyo, Kap. Magandang umaga rin po sa inyo, ma'am. Alright, Kap, si Diane Kirar po ito. Kasama po natin si Leslie Ordinario. Kap Judith Cruz, kamusta po ang sitwasyon nyo riyan sa Barangay San Rafael? As of the moment po, mabuti na po ang aming kalagayan at tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay po namin ng serbisyo sa aming mga kabarangay na naapektuhan. Yung umapaw po yung Wawa Dam, ano po naging epekto po nito sa inyo pong barangay, ma'am? May mga ilang kabarangay po ako na na-wash out po yung kanilang mga bahay. Yun po yung mga kabarangay ko na malapit po sa Upper Wawa Dam. Pero yung dito po sa lower proper ng Barangay San Rafael ay wala naman po masyadong naapektuhan. Ayun. Meron po ba kayong mga kaukulang bilang po kung ilan po yung mga residente na naapektuhan po ng pag-apaw po ng Wawa Dam? Yes po. Ma'am, sa ngayon po, ang amin pong kasalukuyan na nasa evacuation center po ay nasa 15 families na lamang po. Dito naman po sa Wawa Court, meron na lang po tayong 12 families po. Kasi po yung iba, mga nagsiuwian na rin po. Well, mahalaga rin talaga ang papel ng barangay kasi mga first Correct. responders po talaga kayo. Ano kayo yung pupuntahan ng ating mga kababayan kapag ganitong may kalamidad? So, kamusta naman po yung naging lagay ng ating pong mga pamilya doon po sa mga evacuation center dyan po sa inyong lugar, ka? Ma'am, ang Barangay San Rafael naman po ay ang pagtulong ay tuloy-tuloy. Ang mga kawani po, masipag po sa pagbibigay po ng mga pangunahing pangangailangan kagaya po ng mga hot meals and then yung kanila pong pag-monitor sa kanila pong sitwasyon sa mga evacuation court po namin. At ang mahalaga po nito, marami din pong mga ibang mga ahensya na tumutulong po sa aming barangay. Ayun. So meron na for sure na mga nagpaabot na po ng mga tulong, no? Katulad po ng supply ng pagkain, tubig, gamot na kailangan po. Kung meron naman pong mga nais magpaabot po ng tulong, paano po ba nila kayo pwedeng makontak? Open naman po ang Barangay San Rafael kung nais po nila magpaabot ng tulong. Pwede pong tawagan po ang inyong lingkod. At ang Barangay Hall naman po, lagi rin po open para po sa lahat. Welcome po dito sa barangay. Well, wala naman po kayong na-monitor sa inyong barangay na any casualty, injury o nawawala dahil nga po sa nangyaring mga nagdaang pagbaha po? Yes, ma'am, sa awa po ng Diyos, compare po nung nakaraang taon, ngayon po ay wala naman po kaming naideklara na meron pong nasaktan. Meron po mga ilang kabahayan na na-wash out, pero compare po nung nakaraang taon, wala pong pagbuho ng mga lupa po ngayong taon. Siguro, ma'am, siguro in the future, syempre hindi naman nating maiiwasan na mauulit din yung mga ganitong sama ng panahon. Sabi nga, ito na yung quote-unquote new normal. Ano po yung mga inyo sigurong mga pwedeng gawin, long term na ang effect para po masiguro rin yung kaligtasan ng inyo po mga constituents po dyan, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, sa totoo lang po, tama po kayo, no? Yung bagyo naman po, taon-taon dumarating to. Pero bilang isang barangay level, hindi namin kaya yung malakihang long-term na kagaya po na sinasabi niyo. Pero ang barangay po ay hindi napapagod na in terms po na pag alam na namin na panahon na ng pagbagyo, yung agarang pong paglinis ng mga kanal, mga malalaking creek, yan po ay agad po namin nililinis para po kahit papano yung mga nakabarang basura, hindi na po makakaapekto. Sa katunayan po, nitong bago dumating ang bagyo, kami po ay nagkaroon na ng Oplan Linis Canal. Kaya sa totoo lang po, kahit papano yung daloy ng mga tubig na nanggagaling po sa taas ng bundok, ay smooth naman po. Although sobrang lakas lang po talaga ng tubig, kaya merong konting pag-apaw. Pero nakaganda po yung paglinis natin ng mga kanal at creek. Ayun. Mensahe na lang po siguro po sa mga residente po ng Barangay San Rafael na naapektuhan po ng pagtaas ng tubig po ng Wawa Dam, syempre ng bagyo po.
Opo. So, ang masasabi ko lang po sa mga kabarangay ko, gaya po ng sinabi ko kanina, taon-taon po hindi natin maiiwasan ang pagdating ng bagyo sa atin. Pero kung inyo po mapapansin, sa daan ng daming taon na dumating bagyo, nandito pa rin po tayo. Dahil kahit anong pagsubok, laban lang po tayo dahil ang pamahalang barangay, ang ating pong lokal na pamahalaan, ang panlalawigan po ng Rizal, kahit po ang national government. At ang kagandahan po sa bayan ng Montalban, meron na po kaming bagong taga rito na congressman na agad-agad po umaagapay sa amin. So wag po kayo mag-alala dahil lahat po kami tulong-tulong at nandito para po umagapay at sumuporta po sa inyong lahat. Maraming salamat po. So, Kap, talagang ang sitwasyon nyo dyan sa inyong lugar kapag umapaw na yung Wawa Dam, talagang apektado po kayo, ano ba? Ma'am, sa totoo lang, nung nagkaroon po ng Upper Wawa Dam, ang laking tulong po dito sa Barangay San Rafael. Unlike po before nung wala siya, talagang umaapaw po siya dito sa ground. Pero nung nagkaroon po kami ng Upper Wawa Dam, limited na lang po talaga yung naging problema namin. Siyempre, yung nandoon malapit sa Upper Wawa Dam, talagang nagkaroon po ng konting problema at ano. Pero kung i-compare ko po noon at nandito na po yung Upper Wawa Dam, pero kung ang pinag-uusapan po natin ay Barangay San Rafael, wala po masyadong naging apekto sa amin, nakatulong pa po sa amin. Hindi ko lang po masasabi doon sa ibang barangay at ibang bayan. Alright. Pero sa inyong barangay, ma'am, equipped naman kayo ng mga necessary assets, ano? Yung mga boats, just in case. Kailangan mag-rescue. Yes, ma'am, alam niyo po. Ganong rescue. Yes, ma'am. Ang kagandahan po, ma'am, sa Wawa GB po and Prime Infra Foundation, hindi naman po sila nagpukulang ng suporta sa Barangay San Rafael. Sa katunayan, sila po kaagad yung nagpapadala ng tulong at lahat po ng nire-request namin ay mabilis naman po nilang ibinibigay po sa amin. Mabuti naman kung ganun po, Kap. Maraming salamat po sa inyong update mula dyan sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal, Kapitan Judith Cruz. Maraming salamat din po.